Srimad Bhagavatam, Kanto 3, Kabanata 30, Talata 5 hanggang 6. Ang nilalang na nakatali sa makamundong kondisyon ay nasisiyahan sa kanyang sariling uri ng pamumuhay. Habang nalinlang ng pandaraya ng ilusyon, ayaw niyang iwanan ng kanyang katawan, kahit pa nasa impyerno siya, sapagkat natatagpuan niya ang kasiyahan sa impyernong pamumuhay. Ayon sa kasaysayan, minsan isinumpa si Indra, ang hari ng kalangitan, ng kanyang espiritual na guro na si Brihaspati dahil sa kanyang masamang ugali. Kaya't naging baboy siya sa mundong ito. Makalipas ang maraming araw, nang nais siyang tawagin pabalik ni Brahma sa kanyang kaharian sa kalangitan, si Indra na nasa anyo ng baboy ay nakalimutan na ang lahat tungkol sa kanyang maringal na kalagayan sa kaharian ng langit at tumangging bumalik. Ito ang epekto ng maya, pati si Indra ay nalilimutan ang kanyang makalangit na pamumuhay at kontento na sa pamumuhay ng isang baboy. Dahil sa impluwensya ng maya, ang nakondisyong kaluluwa ay nagkakaroon ng napakalalim na pagmamahal sa kanyang kasalukuyang katawan na kahit alukin siya ng iwanan mo ang katawan na ito at magkakaroon ka ng katawan ng isang hari, hindi siya papayag. Ang pagkakabit na ito ay lubhang malakas na nakakaapekto sa lahat ng nilalang na nakatali sa ilusyon. Si Panginoon mismo ay nag-aanyaya, iwanan mo ang lahat sa mundong ito. Halika sa akin at bibigyan kita ng lubos na proteksyon. Ngunit hindi tayo pumapayag. Iniisip natin, ayos lang ang buhay ko. Bakit ko isusuko ang sarili ko sa Panginoon at babalik sa kanyang kaharian? Ito ang tinatawag na ilusyon o maya. Ang lahat ay nasisiyahan sa kanilang pamumuhay, gaano man ito kakarima-rima rin. Ang ganitong kasiyahan sa sariling pamumuhay ay sanhi ng malalim na pagkakakabit sa katawan, asawa, tahanan, mga anak, hayop, kayamanan at mga kaibigan. Sa ganitong samahan, iniisip ng nakondisyong kaluluwa na siya ay ganap na perpekto. Ang ganitong tinatawag na perpeksyon ng buhay ng tao ay isang kathang isip lamang. Kaya't sinasabi na ang isang materialista, gaano man siya kahusay na sa material na aspekto, ay walang halaga dahil siya ay namumuhay sa antas ng pag-iisip na muling magdadala sa kanya sa material na pag-iral ng pansamantalang buhay. Ang isang kumikilos sa antas ng pag-iisip ay hindi maaring maitaas sa espiritual na kalagayan. Ang ganitong tao ay tiyak na muling babagsak sa material na buhay, sa pakikisalamuha sa tinatawag na lipunan, pagkakaibigan at pag-ibig. Ang nakondisyong kaluluwa ay nagmumukhang lubos na nasisiyahan. Haribol.